Isang magandang hapon mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So update lamang po tayo ngayong hapon po ng Huwebes, May 9, 2024. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po and pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Ngayong hapon ng Huwebes mga kaibigan, ang lagay po ng ating panahon ay meron po tayong binabantayan pa rin ngayon na easterlies po or yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Kasama pa po dito ang trap ng low pressure area dito po sa may bandang Silangang Mindanao. So makikita nyo naman po sa ating live radar na meron pong bilog dyan. Ayan po yung sinasabi natin na trap ng low pressure area at yung direction po niya ay tinutumbok po etong bandang Silangang Mindanao. So ito po ay posibleng makaapekto o magbigay ng pag-uulan po diyan sa area ng Mindanao mga kaibigan sa may bandang Silangan at pwedeng maapektuhan ng ilang bahagi ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. So unahin muna natin yung naitala pong heat index ngayong umaga po tanghali at ngayong hapon sa Metro Manila kasama na po ang ilang bahagi ng ating bansa. Yung heat index po ay pumalo ngayon sa 36 degrees Celsius. Yan po yung hangin mga kaibigan At sa ilang bahagi po ay pumalo naman from 35 to 40 degrees Celsius. Medyo mainit pa rin po yan at maalinsangan po kapag nakakaranas ng biglang pag-uulan. Kaya nga po mas maganda yung pag-uulan po ay nagtutuloy-tuloy, hindi po yung isang bugso lamang dahil po ang isang bugsong malakas sa pag-uulan ay lalo po nagbibigay ng pag-init sa ating panahon dahil nga po nag-evaporate yung init po dahil galing sa baba o sa lupa, yun po yung nagsisilbing lalo nagpapainit sa atin. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, ayon po sa synopsis natin galing sa Pag-asa, etong easterlies po kasama na po dyan ng ilang mga localized thunderstorm na nakakapekto sa ating bansa ay posibleng magpaulan. Sa area po ng Metro Manila, kasama na po dito ang ilang bahagi ng ating bansa ay posible po makaranas ng mga isolated light rains to heavy rainfall pagdating po ng hapon at sa gabi. Posibleng maging effective din po ito hanggang sa hapon po ng bukas. So maging handa po tayo sa posibleng biglaang pag-uulan. Kung sakali man pong umulan ng malakas o tuloy-tuloy, maging handa po yung mababang lugar sa Metro Manila na lagi pong binabaha. Kaya din po mag-ingat tayo sa mga posibleng landslide doon sa mga landslide prone area. Ayon sa Pag-asa mga kaibigan, etong buwan po, kalahati po ng buwan ng Mayo, posibleng yan na lang po yung huling init or makakaranas tayo ng init pero pababa na po ng pababa. Kalagitnaan naman po ng Mayo bago po matapos ay posible po tayong makaranas ng isang bagyo or LPA ngayong buwan ng Mayo. Ang unang bagyo po na posibleng pumasok sa ating bansa ay si Bagyong Aghon po. Inaasahan pong posibleng malakas ito, inaasahan din posibleng mahina. So maging handa tayo dahil madalas po ang kauna-unahang bagyo na pumapasok sa ating bansa, madalas po ito ay malakas talaga or nakakapagbigay ng malaking epekto sa ating bansa. Ang hinihiling lamang po ng ating mga kababayan ay yung tamang pag-uulan lamang po. Huwag naman po sana super typhoon or mga malalakas na bagyo. Mga kaibigan, lagi ko pong pinapaalala ang weather po natin ay pabago-bago hindi po ito accurate. Minsan nagbabago po yung temperatura, minsan naman ay tumataas at bumababa. Mga kaibigan, lagi ko pong pinapaalala kung kayo po ay aalis sa inyong mga kabayan, ugaliin po magdala ng payong at ng sombrero panlaban po sa init. Gayun din po, malamig na tubig, magbaon kayo, iwas din po yan sa heat stroke. Kaya naman, please paka-like and subscribe po mga kaibigan and pa-share na rin sa ating mga labons para updated sila sa lagay ng ating